Isa sa inyo pong pagbibigay at pagkakataon na makasama po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng ating po mga punong barangay kasama ang kanilang mga konseho mula po sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi po maraming salamat din po sa ating po mga konsehal at lalo tigit po sa ating po mga kapwa manggagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila. At sa pagkakataon pong ito upang ibigay ang kaniyang pagbati, palapakan po natin ang our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Thank you po sa galang natin na Mayor Escobar. Also, ang ating pong Vice Mayor Angela Chi Atienza. Sa ating pong magalang-galang na Councilor, nandito po sa ating si Councilor Lou Veloso, si Councilor Doc Mercado, Councilor Christian Joey Uy, Councilor Elmer Mar, and Councilor Narvaez Saneda. Sa ating pong kasamahan sa ating PhilHealth, nandito po si Don Fernandez, at ating consultant ng DOH sa Manila, si Dr. Cas Morales, ang ating pong assistant City Health Officer si Dr. Ed Santos, District Health Officer Dr. Restituto Aguilar, sa ating pong mga pinakamamahal na chairman, nakita ko po, walang barangay ang nandito na rin, Vice Chairman, Kagawan, Secretary, Council, mga Secretary, Treasurer, sa ating po mga kapitbahay dyan dito sa Damka, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning! So natutuwa po ako talaga dahil ako po ay nakabalik dito kasama po sa ating Mayor Escobar at si Vice Chief na tuparin ang isang pangarap, pangako at magbigay ng pag-asa dito sa ating pamayanan dito sa Damka. Ini-report po sa akin ng ating District Health Officer na meron po tayong constituents dito na 40,000. Dito lang po sa barangay na to ay meron po tayong 12,000 constituents. So, napakalaki po yan. No? Nung una po na pumasok po ako as City Health Officer, inatasan po tayo ng aming butihing mayor na puntahan ang Damka. So, saan po ba yung Damka? Dito sa malapit sa Santa Mesa, inaanap ko pa. And then, hanggang dulo po, dun sa may mga pamilihan po dyan. Tama po ba? Opo. Hinahanap ko po ang munting health center ng Pamana. So, sa pag-ikot ko po ngayon, wala po akong nakitang health center. So, ang sinabi ko na ating District Health Officer na ito po ay nasa during pandemic. So, 5 taon na po ang nakakaraan. And sa araw po nito, we are back. So, nakikita niyo lang po, napakadali, pero pinag-aralan po natin na si Engineer Andres and si Mayor. Of course, ang importante yung pondo. So, sa pagkakataon at saka pag-improve po or pagpapa-approve po sa Department of Health. Yan po yung tinrabaho natin. At ngayon po, this is the day na uumpisahan na po ang pagpapagawa at paglalagay ulit ng health center dito po sa inyong komunidad. So, natin dito ay episyente, epektibo, at mapagmalasakit. So sa abot po ng aming makakaya, tutulungan na lang po yun kami kahit napakalawak po nyo. So inaasahan ko rin po ang pagtulong sa amin. So bago po ako magtapos, meron lang po ako munting paalala or advertisement, paalala po na kadarating na Hunyo po, June 1 to June 30, tayo po ay magtatagawa ng measles, rubella, supplemental immunization activities dala po ng ating Department of Health. Sa nakita ko po ang kondisyon natin ngayon, wala po tayong health center. So makikisuyo po ako sa lahat ng barangay na maglalagay po ang
immunization site. So, pakitulungan lang po kami. So, gaganapin po ito again sa June 1 to June 30 sa mga bata po 6 na buwan hanggang 59 months. So, yung mga kapitbahay natin may alaga ng bata, so pakibakunahan na po. Para po iwas tigdas at ligtas. Pangalawa po na anunsyo ko ay pasensya na po kayo, pinapaganda po talaga ni Mayor Isko ang ospital ng Maynila. So kami po ay munti munang magsasara from May emergency room lang po. Dahil magsasara lang po kami. Pansamantala, simula May 24 hanggang sa linggo din, May 31. So pagpasensyahan niyo po, on board naman po ang ating lahat ng LGU Hospital. Pwede po tayong magpunta doon or kung mapunta po kayo sa amin, kami na po ang maglilipad sa inyo. So yun lang po, muli ako'y nagagalak at nandito kayong lahat. Magandang umaga po at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. At sa pagkakataon po ito upang ibigay ang kanyang pagbati at pagpapakilala sa ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Angela Lay G. Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. Maganda ba ang umaga ninyo? Pakiramdam ko rin, lalo na dito sa District 6. Dahil ngayong linggo, 2 na ang health centers na ginoutbreak ng ating mahal na alkalde. Kaya palakpakan naman natin siya. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating magaling na direktor na Manila Health Department, si Dr. Grace Padilla. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng utos siyo, dilayo sa mga hospital at health centers, siya po ang hindi natutulog dito kasama ni Luis Comareno ng Magoso. At ako rin po ay bumabati kay Sir Julius Manalan. Ang ating napakasipat na city engineer, si Engineer Andres. Nakasama ko yung bata pa lang ako. Ang ating mga konsahal, pero hindi tumatanda. Chas! Sa ating mga konsahal na nandito sa ating harapan, talapakan po natin sila. Dahil sila po ang matulong mga pagkaroon ng ating alkalde. Kasama po natin bilang presiding officer. Ang ating magagaling at makikisig at magaganda na mga chairman at poging chairman na nandito sa ating harapan. Ang mga kasama natin mula sa health board, sa lahat ng mga medical frontliners na narito ngayon, alam kong pilig na pilig dahil gaganda na ang health center nyo dito sa inyong lugar. Alam nyo, sa totoo lang, nung kami nangangampanya ni One, ang laging tumatatak sa aking tenga at sa aking puso ay ang pangako niya na tulungan ang bawat distrito dito sa Maynila na magkaroon ng epesyente health centers. Pero, isang health center na tumatak sa aking puso, lagi niyang sinasabi na pag-upo niya, papagandahin at papaganahin ang Pamana Health Center. At sa pamano, na-realize ko, lahat talaga ng mga gusto ko ng ating alkalde, parang pamana yan para sa susunod na henerasyon. Alam niyo bilang Vice Mayor at Presiding Officer, ang tunay na trabaho po talaga ay siguraduhin na ang kanyang plano para sa Maynila maisulong ng legislative side dito sa ating gobyerno. Kaya kasama ng ating mga konsihal, pag siya'y may inuutos, same day pinupukpok po namin para bilis-kilos rin ang mga konsihal. But alam niyo, sa totoo lang nandito ako para ipakilala ang isang tao. Alam kong kilala niyo na. Pero, isang perspektibo ang gusto kong pakita sa inyo. Dahil, sabi nga nila, lagi akong nasa likuran ng ating alkalde. At nakilala ko siya. Nakita ko ang kanyang mga dasal araw-araw na mabigyan niya ng tunay na support ang pang-medikal ng mga Manileño. Dahil sabi niya, nung bata siya, hirap na hirap sila. At ayaw na niya merong bata, magulang at pamilya na kailangan maghikahos para lamang ipaglaban ang kalusugan nila. Kaya ibibigay ko na po ang mikropono sa regalo sa atin ng Panginoon dito sa Maynila, ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Camagoso. Magandang
umaga. Mainit at naglalagkit na umaga. Dahil sobrang init. Diyos ko, sabi nga sa Bisaya, mapasok. Tama ba? Maraming salamat, Vice Mayor si Jessa at sa ating mga barangay chairman na nandito sa Santa Mesa at iba pang bahagi ng District 6. Nadadalas ako. Nakadalawa na kayo sana, 1 linggo pa lang ha. Kasi yung biyata, sinarado rin yun. Kaya nga nag-uusap kami kanina ni Julio, sabi ko, alam mo yung health center, hindi sinasara. Dinagadagan. Kasi yung populasyon, dumarami. Ano nga siya, sabi niya, sir, pagpapasensyahan mo na ako, minsan nakakatigil ka din ng reklamo sa Esperanza. Hindi dahil sa hindi efficiente yung ating mga doktor ay medical frontline, kundi sa dami ng bulusok ng pasyente. Kahit naman sino magkwenta, kahit na manood tayo ng sinihan, di ba? Gusto natin panoorin yung sine, pag puno na. And that's why, ang inyong lingkod at 10 ng aking mga kasamahan ng lingkod bayan na inyong hinalat. Andiyan dyan, si Voltaire. Tayo mga kayo dyan. Alam mo, pogi-pogi. Sibang dalaga rito. Purong mukhang dala na lahat. Meron sa labas. Okay. Ayaw. May asin ko si Nando. Si Voltaire, si Elmer Pag, Christian Joey Huy, Doc Mercado, at ang kasing edad ng mga lolo at lola ko, si Lou Veloso. Ayan, yung mga yan, ito daw po yung sinasabi ni Vice Mayor. Habang wala kaming pera, kami gawa ng disenyo, improvement, planning. Kaya si Andres, hindi yan mapagkakatulog. Pero bilib ako, no? Bata pa lang si Chick, kilala niya na si Andres. So alam niyo na, matanda na si Andres. Sabi niya, magkababata raw sila. Sapagkat ayaw kong sayangin ang oras. Para pagkakataon, sabi na lang ang problema. Kasi yung nauna yung pera, saka pala mag-iisip ng gagawin. Kaya ang inyong pamalang Luzon hindi natigil ng kakaplano at pagka meron na, tira na. And today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Kanta na pala. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Tama na, wala akong dalang pansit sa kasi after mo charismatic mga araw, dinatayo ko yun. Kaya very close sa atin yung kanta kasi mga araw, nung nataps ka, di ba may charismatic. Magkakantaan. Pagkantaan na, ang susunod nun, chicha na. Pero nasa okasyon, inaabangan namin yung mga. But kidding aside, I think this is the day that the Lord has made, wherein you paid the price for so many years, you were deprived of such healthcare facility. Now, we are happy to inform you all the challenges financially or fiscally ng City of Manila. Talaga pinilit po namin na pigain ang gripo. Nandito ang ating mga partner. Kahapon, kamiting ko lang. Natutuwa naman ako. Maganda ang datingan ng Maynila o pagdating sa PhilHealth. O palupagan natin ang ating mga taga-PhilHealth. Mga taga-DOH, ang paggawa ng health center at paggawa ng ospital ay hindi po sisimpleng bagay. Kaya kung sinasabi ko, wala pang pera, gawin mo na yung plano. Kasi the plan itself will take months and weeks and you have to have it approved sa national government, in this case, DOH, which you are required to acquire PTC, Permit to Construct. Ibig sabihin, kung ano man ang disenyo na gagawin dito sa inyong health center ay nababagay sa alituntunin ng pagkakatatag o pagtatatag
ng isang health center. So hindi siya minuestra lang o kinokorokis-korokis lang. It has to have an acceptable plan ayon sa mga regulasyon at espesyalista ng national government. Kaya kami lagi nga pagtulungan sa kanila at magabayan kami. Pero sigurado ako, yung pawis nyo ngayon, sa susunod na punta ninyo rito sa December, naka-jacket na kayo. Matagal ko pong gagawin ito, pasensya na kayo. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama na? Kasi pag nakita niyo yung pasilidad, para na kayong hospital dito. I mean, the way I look at it, yung mga nakakarga rito, yung mga bunga, taas sa kamay. Ayan, magandang lang. Anong gusto nyo? Marami ako sa North Cemetery, sa cemetery. Maganda ako ito ron. But kidding aside, X-ray, mga pang-senior, pang-bata, pang-textbook, and everything. The basic, lahat ng basic na pwede i-deliver sa inyo, sa isang health center ay makakamit nyo dito. On top of that, okay, magdala, hindi nyo kailangan mag-online. Kasi naalala ko na yung online kasi may matanda ron. Kaya, buti na lang, nabalikan. Nawala na yung online. Sabi niya kanina, Diri mo, dati, nag-online ako ng Lunes, kinabukasan, nawala pa yung data ko. So, kami, sa part namin, sa instituto, kaya head natin ng buong district, sa part namin, kami mga nasa frontline, ang kailangan namin gawin is kunin ng data. Hindi kayo para pahirapan. At ang obligasyon namin is sumiti sa PhilHealth yung data namin. Hindi sa inyo manggaling ang obligasyon. Kami ang may obligasyon. Kaya, pumanatag kayo. Informen. Kasartan. Kalisuda. Ay, pipilitin ko. Katulad ng mga iba natin pinagawa. Marami na po tayong nireclaim. Binawi. Marami naman tayong binuhay. At marami pa tayong idadagdag na health center sa lungsod ng Manila. Yung nauna na natin na nag-i-exist, we will continue to develop one by one, each and every one of it. We will remodel it, we will modernize it, we will equip it for a better healthcare. Piyay-piyay, dahan-dahan, one at a time, but we will not stop. Just imagine, ilang buwan pa lang ako, nakakailang disgrasya na kami ng health center, hindi pa kami titigil. Hindi yung kami titigil talaga. Kasi kahit na ang tsapi natin, kakakarampot, kahit na yung pera natin, kakaunti, I will make sure that we will continue to invest into MBN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Doon na tayo iikot itong pamahalaan ito under our leadership. Yung iba, mga palamuti na lang, nag-bedsheet na lang yun. Pampasarap sa likado. Malinis, maliwalas, panatag na pamumuhay sa lungsod ng Manila. But the basic ingredients para itaas ang antas ng pamumuhay ng tao, siyang aming pupuhunan. In fact, sino sa inyo maraming minahal, taas ang kumain? Wala kayong minahal? Kaya palang walang may sakit sa puso sa inyo. Oh, yung mga tao maraming minahal, malamang nagbara-bara na mga ugat ko sa puso. Ha? O huwag kayo mag-alala. O, kahapon, nag-resume na ulit. We, Manilans, tayo lang, na lokal na pamahalaan na may cat club sa buong Pilipinas. Ano yung cat club? Para ba sa pusa? Hindi po. O sabihin mo ng ano? Categorization? O yun na yun. Pero para sa madaling salita, ano po yun?
Doon po, nung una ninyo akong pinagkatiwalaan, nung pinagawa natin yung ospital ng Maynila, nagtatag tayo ng isang area kung saan sa lahat ng mga nababasa kong sulat, napapansin ko maraming tinatamaan sa puso, sa cancer. Sabi ko, I think it's high time, lagyan niyo yan ng ano, para sa puso. Tapos makipag-coordinate kayo sa heart center, makipag-coordinate kayo sa UB, PGH. Tapos, hindi madaling salita, by tens, multiple tens of millions, ang halaga ng makina, ng laboratory. Eh nung nawala po ako, hindi ginamit. Ayan ang totoo. We call a spade a spade. Nakaimbak doon. Bakit? Dahil malaki ang gastos ng pamahalang lungsod sa posibleng isang pasyente. Totoo. Yung gagastusin ng taxpayers' money para sa kanyang mamamayan, napakalaki. Ang termo ko naman, dapat ninyong pinangihinayangan yung gastos sa isang tao na mabuhay lang. Hindi ko mag-gets eh. Sa totoo lang. So hindi yun siya tumakbo. Nung nakabalik ako, salamat sa inyo. Landslide na naman ako sa Dampa. I love you. Inactivate ko. And good thing, Director Padilla and our interventionist, cardiologist. Malapit na po mag-doktor, mag-exam na po ako. Sa tulong nila, nakapag-angiogram tayo ng maraming beses na. Magkano angiogram? 50, 80,000. Pag minalas-malas ka, napunta ka sa St. Luke's o sa Lourdes, dito na yan. Okay na naman kayo. Magtanong kayo ng angiogram dyan. Ito masama. May nakikita bara. Barado. Hindi man pwede si malabanan doon. Yan yung plastic. You know how much is under plastic? Sa heart center, minimum 1 million. Minimum. Kasi usually tatlo yung binibiling goma. Hindi yung goma, parang yun, parang goma. Yung stent. Stent. Mahal yun. Eh paano yung tatay mo? Paano kung nanay mo? Okay naman mga may edad dito. Paano ko yung anak ninyo? Gana. Hallelujah. Gana. Why? Because there is no access. But we, as local government unit, and I want you to be proud of it because it's your money. Galing yan sa inyo. Silinot ko lang. Ginastos ko lang sa mga bagay na tingin ko pag peligro de ora, at least may matatakbuhan yung tao. O, bilhin nyo, nakapag-conduct na tayo ng angioplasty. Nakadalawa na tayo. Buhay. Successful. Kasi it's a life-threatening, but imagine it's a public hospital. O ngayon, nag-receive tayo. O nung yung dalawang pasyente ng taga Maynila, may bill. May bill na. Pinakitaan na ng bill ng ospital ng Maynila. A, B, C, D, E, lahat ng ginamit, pati stent. O. Bill, total, 975,000. Bawat isa. Tanong, sino may 975,000 dito? Patay. Tapos na ang buto-buto. Magkano binayaran ng pasyente? Sa 975,000? Zero. Hindi mo kailangan ng GLGL. Hindi mo na magkala-kala. Nakasingil ba kami sa PhilHealth? Hindi. Okay lang. Why? Talagang gano'n, may particular rules. Pero, the point is, gumastos ba tayo ng pera ng tao? Opo. Mahal ng state eh. Oh. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sulit bang gastusan ko ang isang tao na humigit ko muna ang 1 milyon, mabuhay lang siya? That's
That's why we are here today. We are going to build something that you deserve better. Better things from your government. Hindi yung may matayo lang, may magawa lang, bagay na dapat magamit at mapakilalaman. Eh ano ngayon kung manuluma? Eh ano ngayon kung masisira? Basta nasira, ginamit ng tao, sulit na. Tama ba rin? Kaysa naman naka-display lang, masabi lang meron. O kahapon, maintenance. Maintenance, pinaprobahan namin. Alam ko ng ating mga bisita sa DOH saka sa PhilHealth. Kahapon, approval. Appropriating 13 million pesos just to maintain MRI machine. Yung MRI natin na pinili, may maintenance yun. Eh tanong, sulit ba yung 13 million na pera ng tao ba yan? Isulit. Ano bakit? Eh, hindi ko naman malalaman paano gagamutin isang tao pag hindi na MRI. Pag hindi na CT scan. Tama mali? Mura ba ang MRI? Exactly. Kakain mo na lang. Kaya, ito maraming hindi nakakinig yung tao nito. Pero sa atin, marami na unawan ito. Ang isang ina, ang isang ama, may sakit. At siya'y may panggastos na natitira. Alam niyo ba, mga kabataan na nakikinig dito, ikukubli ng isang magulang ang kanyang karamdaman para huwag na lang gastusin yung natitira niyang pera, may pakain lang sa atin. Yun hindi alam ng mga kabataan. Itatago yun, kaya nga nagkakagulatan eh. Ang lakas-lakas pa ng tatay ko, huminga lang, inatake na. Why? Because kinukubli nila yun, dahil ayaw na nila magpabigat. Dala ng walang access to better healthcare facility and equipment. Kaya po sa inyong mga naparito, kay Chairman Lines, sa po ng iyong mga kagawad, sa inyong mga barangay chairman, mga tanod, lahat kayo naparito. Hindi ko makakalimutan itong barangay ninyo, itong komunidad ito. Lalong-lalo na yung minamahal ko, sumalangit awang kaluluwa na naging mabuti na si dating Chairman Inahe na mahal na mahal kayo. Hindi ko yung malilimutan yung matanda na yun. Hindi kami magkaibigan noon nung umpisa. Pero nakasama ko yun sa Dilubyo. Nakasama ko yun sa Aberia. Doon ko nakita kahit na may edad na siya, yung pagmamalasakit sa inyo ng dating chairman na si Inahe. Ganun na lamang. Kaya sabi ko, bagay din na maramdaman ninyo galing sa pamahalang Luzon yung anong pagmamahal ni dating chairman Inahe para sa bawat isa sa inyo. Kaya po, sa mga naman, huwag kayo matatakot at tuloy ang daycare center nyo. Hindi yan madadalaw. Saka maliligo ulit kayo ng gathouse. May Yormet ulit. Oo, nakitabi ko na yung pera. At yung Yormet, hindi na lang pang daycare. From 21,000 na na-reach natin, we're going to reach 60,000 because we're going to elevate the reach. Daycare, tuloy. Kindergarten sa big school and grade 1. Yes. We will continue to give proper nutrition sa inyong mga minamahal na po habang nasa loob ng pasilidad namin. Lahat naman tayo halos ito, nakatikim ng clean. Shout out sa mga tumira ng Multiban. O, di ba titigas sa buto natin? Di ba tinatakal mo yung clean sa papel? Kasama ka. Kaya ako pero kita mo, ang titibay natin. Ganun din ang gusto kong mangyari sa mga apo ninyo at mga anak ninyo. Now, again, this is for you. This will take up to December. But what I believe, when we commit, we will deliver. Sa Pasko, dito tayo mag-Christmas party. Bukas na. At saka, meron lang akong mga personal na gusto pasalamatan. Sino nga yung doktora dito dati matanda? Franco. Dr. Franco. Gusto ko rin paalam sa inyo.
Ha? Kasi nakamigin ko yun dati. Sabi niya, Yorme, sana pag nakabalik ka, pwede ba ibalik mo yung pamana health center? Kaya niya sa I have to give it. Ako, ganoon naman ako lagi. I always give credit where it's due. Gusto ko lang shout out si Dr. Franz. Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, mag-ingat kayo. Mainit! Tingnan kayo maraming tubig. O, maglulubi-lubi na tayo ulit. Tapos Enero, Febrero, Marso. O, diba? Tumakbo na. Abril, Mayo, Junyo. Abangan nyo lang. Schedule lang sa gabi kaya sa Manila. Pahabaan ng buhay. Kasi kaya gusto ko talaga yung mga lolo't lola natin sa pinagdatagal ng panahon nilang namumuhay sa Manila. Ngayon lang nila maramdaman na may gobyerno sila ang prioridad at pinagmamalasan. Ngayon man lang, sa hinabahaba ng biniyahe ninyo, gusto ko pagdating ng araw, pagpapantay lamang ang paa ninyo, mararamdaman ninyo, masaya kayo pipigit, kasi alam nyo, iiwan ninyo yung mga mahal sa buhay na may gobyerno pagmamalasakit ang sila. Mahirap, hindi simple, pero hindi imposible. Kung manatag kayo, pipilitin kong magbuti. Pipilitin kong maging efficiente. Hindi ito perfectong gobyerno. Pati ako. Si Jesus lang ang perfect. Pero, tiyak, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya mga nanay, mga tatay, mag-ingat kayo. I love you. Tuloy na tayo. Ha? Really, pag nakita nyo ito pagkatapos, masasya kayo. Kala nyo may hospital kayo dito. I don't want to exaggerate things, but we'll just deliver. So, pagkalitay, I'm happy to all barangay officials here, lalo na yung adjacent, pare, sa inyo. At least, sosok pa na lang kayo dito. So, maraming makikita. About 40,000 change. Community alone. About 40,000 individuals. So mag-ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng may kapal. Manila! Maraming salamat po. Muli po palapakan po namin, Yorme Isko Moreno, Tomagoso. At ngayon naman po, ay ating pong sasaksihan ang ating pong groundbreaking ceremony. Pero bago po yan, iyan ang pagregla sa plano.
Aiden Boy, inahayahan ko naman po natin. Pwede ka pumasok sa loob. At ito po mga BHW, tawagin din po natin sila. Ayan, sa lahat po ng mga gusto po sa ating pong photo ops, ready lamang po kayo dito sa gilid. Hindi naman namamatay, nagka-temperature. Pero di mo magagamit. Ayan, pwesto na po. Yung po mga magpa-photo ops, para po mas mabilis po tayo. Maraming salamat po sa lahat. Mahina. Mahina yung palakpak ah. Mukhang ayaw ata. Gusto mo sa harap mo ako, James? Kasi parang ako. Bakit? Hello po. Live. Ang sale, di ba dyan? Boss. Possible, sir. At ngayon naman po ay sabay-sabay po nating saksihan ang ating ground breaking ceremony. Muli po palakpakan po natin Yorme Isko Moreno Domingoso. Ayan, sa bilang na 5, sabay-sabay po natin saksihan ang ating groundbreaking. 5, 4, 3, 2, 1! Mahina!
Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng ating nakasama ngayong umaga. Lalo digit parinig naman po ng isang malakas na palakpakan ng lahat ng ating mga kasamahan mula sa Damka! Kaya nalang po excited na po kayo sa renovation of Pamana Health Center dahil ilang buwan lamang po ay makikita na natin ang ating napakagandang health center. Muli po, maraming salamat po at ingat po tayong lahat sa ating pong pag-uwi. At sabay-sabay po tayo, Manila! God first! Jollibee po ba magpatensyon yung grupo namin? Jollibee, patensyon po yung grupo namin. Sama-sama. Yes! Aray!